Sa sobrang kaguluhan ng mga tao, hindi na rin magkandaugaga ang mga bodyguards kung saan hanapin si Kalista. Nang mapansin ng dalawa na ilang minuto nang nakalipas pero hindi pa rin nakakalabas ang madam nila sa banyo kahit ang dalawang bodyguards. Kaya naman pumasok ang isa sa kanila upang tumingin sa loob at doon na nila natuklasan na wala na sa loob si Kalista at ang dalawang bodyguards ay walang malay na nakahiga sa sahig. Situation red. Everybody alert. The madam is missing. Agad na report ng isang bodyguard sa kasamahan nila nang matuklasan ng sitwasyon. Spread out and find her. Alam niyo nang mangyayari kung hindi niyo siya mahanap. Galit na utos ni Julius nang matuklasan ng nangyari. Binalingan niya sina Lucy at Isaac. Go home. Masyado na nagkakagulo dito at nawawala si Kalista. Inutusan nito ang driver at isang bodyguard na ihatid pa uwi ang tatlo kasama si Santino na nagumpisa ng umiyak dahil sa kaguluhan. Hindi nila alam kung anong nangyari at bakit may sumabog. Pero bigla na lang nagkagulot na taranta ang mga tao. Julius mobilized the guards to search for Kalista until they saw a woman who looked like their madam get into a car park in the parking lot. Hindi lang yon, ang kotse na sinakyan nito ay pamilyar sa kanila dahil yun ang kotse ng kaibigan ni Kalista. Kagad na tumawag ang bodyguard na nakakita kay Julius at ipinaalam dito ang sitwasyon habang isa niyang kasama ay pinigilan ng kotse na umandar. Stop! Sigaw ni Julius. Nakarating na to sa parking lot kasunod ng iba pang bodyguard at pinalibutan nila ang kotse. Mahinang bumusti ng driver ng kotse. Kasunod nun ang pagbaba nito ng bintana sa driver's side at niluwang nakangiting mukha ni Thor. Bakit boss? May problema ba? Tinanguhan ni Julius ang head ng bodyguards upang kausapin si Thor. Boss, nakita namin na sumakay ng sasakyan niyo si Miss Kalista. Saan niyo siya dadalahin? Si Kalista? Bakit naman sasakay ng sasakyan ko si Kalista? Nagtatakang tanong dito ni Thor. Hindi namin siya kasama. Kalmado pang boses na tanong nito. Boss, kailangan naming makita si Miss Kalista. Huwag niyo kaming hayaan na gamitan kayo ng dahas. Buksan ninyo ang pinto at palabasin si Miss Kalista. Nang makita ni Thor na medyo naubusan na ng pasensyang bodyguard ay lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Dahas? Kung sakali mang nakasakay sa sasakyan ko si Kalista, bakit kailangan niyang gumamit ng dahas? She is my friend and I can drive her wherever I want. Dahil sa sinabi niya ay lalong naasar ang pinuno ng mga guards. Mabilis itong humugot ng baril at itinutok kay Thor. Open the door kung ayaw mo na matikman ang bala ko. Mababa ang boses na banta nito. Hindi nakitaan ng takot sa mukha si Thor kahit pa may nakatutok na baril dito. Siguro kung si Kalistang may hawak nun at itinutok sa kanya, baka matakot pa siya dahil walang sinasantong babaeng yun. Ilang beses niya na yung naranasan at ilang beses na rin niyang nakita na may pinatay ito sa harapan niya. Sige, payag akong buksan ng sasakyan. Pero kung wala siya, anong gagawin niyo? The taunting words coming from Thor made the bodyguard's hair stand on ends. Lalo nang makita ng mga to na walang takot na nababanaag sa mga mata ni Thor. Hinayaan ni Thor na buksan ng bodyguard ang pinto sa likuran pero nang makita kung sinong nakaupo doon, ay biglang namutla ang mukha nito, lalo na si Julius na nasa likuran ng lalaki. President Ocampo, usal ni Julius. Kilala nito si Via dahil may transaksyon ng kumpanya ng boss niya sa kumpanya ng mga ito't mataas ang respeto dito ni Julius. Dahil bata pa lang ito pero successful na. Ako nga, ano kailangan niyo tinaharangan yung sasakyan namin? Kung namutla at hindi makapagsalita si Julius, ang leader ng mga bantay, ay nagpatuloy sa pag-inspeksyon sa buong kotse. Ultimong trunk ay hindi pinalampas ng mga to para lang makasiguro na hindi nila kasama si Kalista. Sinabi ko na sa inyo, hindi ba? Wala ritong hinahanap nyo. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Kalista, pero magmula kahapon ay wala na kaming contact sa kanya. Muling wika ni Thor na hanggang ngayon ay may pang-asar pa rin sa boses, na umani ng matalim na tingin mula sa leader ng mga bodyguards. Walang nagawa ang mga ito kung hindi hayaang makaalis ang sasakyan at walang buhay na napaupo sa gilid ng parking lot. Bumalik na sa ayos sa mga nakakagulong tao dahil false alarm lang yung nangyari at wala naman talagang sumabog kung hindi error lamang sa speaker na konektado sa buong amusement park. Sir Julius, anong gagawin natin? Sigurado kung malalagot tayo nito kay Boss Vinson kapag nalaman niyang nawawalang asawa niya. Enough!
Hindi may pintang mukhang saway ni Julius sa bulungan ng mga bodyguards. Imbis na magsayang kayo ng laway, ay tulungan niyo ko na hanapin siya. Sigurado kung hindi pa siya nakakalayo. Contact all the airport, ports and land transportation and send them Kalista's photo. Ako nang bahalang magpaliwanag kay boss. Agad na tumalim ang mga bodyguards sa utos ni Julius habang siya ay mabilis na tinawagan ni Vinson. Idiots, bakit tinayaan niyo siyang makatakas? Sino nag-utos sa kanya na lumabas? Ang galit na boses ni Vinson ang sumalubong sa tenga ni Julius nang magsalita. Ang nasa kabilang linya. Sorry boss, mahabang katahimikan ng namayani sa kabilang linya pero sigurado si Julius na galit ang boss niya. Magpatuloy kayo sa paghahanap. Uwi ako ngayon din. Matapos patayin ng tawag ay mabilis na kinuha ni Vinson ng coat na nakasukbit sa coat rack. Saka sinuot yon at binitbit ang bag na naglalaman ng importante niyang dokumento sa kakaagad na lumbas ng President's Office. Muntikan pa niyang mabangga ang taong papasok sana sa opisina niya na nakaambang kamao upang kumatok. Boss Vinson, saan ka pupunta at bakit nagmamadali ka? Kailangan kong bumalik sa Pilipinas. Sagot ni Vinson at dire-diretsyong naglakad patungo sa elevator at kaagad na pumasok ng bumukasyon. It is a private elevator that serves only him. Kung nasang palapag siya ay nandun din ito. Kaagad namang sumunod sa kanya ang babae na nabalot ng gulat ang buka bago napalitan niya ng galit. Vinson, hindi ba't kakauwi mo pa lang sa Pilipinas? Bakit uuwi ka na naman? Paano na lang lahat na pinaghirapan natin? Wala na akong pakialam sa ibang mangyayari. Basta kailangan kong umuwi. Malamig na saad niya. Nahilot niya ang sentido dahil nagsisimula na naman yung manakit. Ngayon lang nakita ng babae na labis na nag-alala si Vinson kaya hindi niya napigilang magtanong. Dahil ba kay Kalista? Nagalit na naman ba siya sa'yo? Hindi sumagot si Vinson at nang bumukas ang elevator kagad siyang lumabas pero sinundan siya ng babae. Vinson, sasama ako sa'yo pabalik sa Pilipinas. Natigilan si Vinson at huminto sa paglalakad at tinignan si Odelia pero hindi siya nagsalita at hindi rin tinanggihan at tinayaan tong sumama sa kanya pabalik sa Pilipinas. Boss Frederick, something happened. Napahinto sa akmang pagsimsim ng kape si Frederick nang humahangos na pumasok sa opisina niya si Noriel. Namumutla ang mukha nito at tila pawis dahil tumakbo papasok sa kanyang opisina. Ano yun? At habol mong hininga mo para lang makapunta dito. Binaba ni Frederick ang tasa ng kape at seryosong tinignan si Noriel. Nawawala si Miss Kalista. Hindi hinintay ni Noriel na magtanong pang muli ang kanyang boss. Nitong nakaraang araw ay maraming bantay na itinalaga sa Sir Vinson kay Kalista upang hindi ito makalabas ng mansyon. Hindi ko alam ang dahilan pero kahapon nga habang namamasyal sila kasamang matandang babae ng Alcaraz ay bigla na lamang nawala si Kalista. Sa palagay ko ay tinakasan na naman niyang pamilya ni Sir Vinson. Nang marinig ito ni Frederick ay mahigpit niyang naikuyom ang kamao. Hindi na naman ba tinrato ng maayos ang kapatid niya sa pamilya Alcaraz? What is Vincent thinking about? Treating Kalista like this? Mobilize our people to find her. Kung ayaw nang tumira ni Kalista sa pamilya Alcaraz ay pauuwiin ko siya sa bahay. Her room is waiting for her at the mansion. Sumandal siya sa sandalan ng sofa, malalim na nag-isip pero naputol yon nang marinig niyang mahinang tawa ni Delphine. Right, this guy was here. Maaga pa itong nanggulo sa opisina niya dahil may meeting daw silang pag-uusapan tungkol sa bagong collaboration ng negosyo nila. Pero kahit na kanina pa ito nakaupo sa harap niya, ay wala pa ring sinasabi. You cannot find the person when she is purposely hiding, Frederick. Nangunot ang noo ni Frederick sa sinabi ni Delphine. Mukhang may kaibang hulugan ang sinasabi nito. Alam ko may iniindang problema si Kalista kaya umalis siya sa mansyon na yon. Hindi ko siya pwedeng pabayaan ngayon lalo na't buntis siya. Kailangan ko siyang makita. Hindi sumagot si Delphine dahil naging abala siya sa cellphone at may isang taong tinitignan doon sa kamera ng bahay niya. That person was probably still sleeping because she didn't see her anywhere in the house. Hindi niya gustong pagmasdan ito sa CCTV pero gusto niya lang makasiguro na walang nangyaring masama dito. Hindi niya namalayan na isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi pero dahil kaharap niya si Frederick ay itong nakapansin. Why are you smiling like an idiot? Are you seeing someone? Nakakunot ang noong tanong nito.
O masaya ka dahil nawawala ang kapatid ko? Napaismi si Delphine at pinalis ang ngiti. I told you, hindi nawawala ang taong kusang nagtatago. Hayaan mo muna si Calista. For sure mahanap mo rin siya. Napailing si Frederick. Hindi mo nararamdaman ang pag-aalala ko dahil hindi mo siya kapatid, Delphine. I already lost my sister once. Hindi ko na ulit hayaang mangyari pa yun, Frederick said. His face was riddled with worries that Delphine almost slipped up his tongue and told him things that needed to be kept. Hindi ko nga siya kapatid pero gusto ko siya, Frederick. And I know soon she and I will be getting married. Lumipad ang throw pillow sa mukha niya pagkatapos niyang magsalita dahil binato yun ni Frederick. If you keep spouting nonsense, get out. Huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Nagkibit ng balikat si Delphine at sinunod si Frederick. Pagkalabas niya ng opisina nito ay dumiretso siya sa kantin saka bumili ng sweet and sour pork dahil napag-alaman niya na paborito daw yon ng bisita niya. Pagka-uwi nga sa bahay ay malapad ang ngiti niyang kinatok sa guest room ang bisita pero hindi to sumasagot kahit na halos 3 minuto na siyang naghihintay sa labas. Agad siyang binalot ng pag-alala, bako na paano na ito kaya dali-dali niyang kinuwang master key at kagad na binuksan ang pinto. Pero ganun na lang ang gulat niya nang makita na walang ni kahit na anino sa loob. Wala sa banyo, wala sa veranda. Kahit ng kama kung saan natulog ang babae ay maayos na tila walang humiga doon. Ang tanging nakita niya ay kaperasong sticky note sa ibabaw ng maliit na mesa. Thanks. Iyon ang nakasulat, cold as ever. Mapaklang napangiti si Delphine at sinuntok ang pader sa tabi ng pinto ng banyo. Hindi niya alintanang kamao kung dumugo yun. Calista, bakit bang ilap mo? I told you, I am willing to help you hide. But why did you leave? Kuya, nakabalik ka na. Puno ng galak ang boses ni Lucy nang makitang nakabalik na si Vincent. At narito sa kwarto nila ngayon ni Calista. Nandito siya dahil dito natutulog si Santino at kakatapos lang nitong patulugin. She's gone. She's finally gone. Ano, masaya ka na? May galit sa boses tanong niya sa kapatid. Napaawang ang labi ni Lucy. Hindi niya maintindihan kung bakit siyang sinisisi ng kapatid samantalang itong wala sa tabi ng asawa nito. Kuya, Vincent, huwag mo nang sisihin si Lucy. Ang importante ngayon ay mahanap si Calista. Nagulat si Lucy nang biglang may sumulpot na babae sa likuran ni Vincent at kilala pa nito si Calista. Kuya, sino to? Tanong niya sa kapatid habang tinuturong babae. Hindi siya sinagot ng kapatid at tumalikod saka lumabas. Malapad nang umiti sa kanyang babae at nilahad ang palad. Lucy, I'm Odelia. Nagkausap tayo dati sa cellphone. Remember? Why are you with my brother? Tila nawala sa isip niya na sekretarya ito ni Vincent dahil biglang pumasok sa isip niya na baka itong dahilan ng pag-alis ni Calista. We are familiar with each other. Matagal na kaming magkakilala. Matagal na matagal. Makahulog ang sagot nito. Hindi sumagot si Lucy at hindi rin tinanggap ang pakikipagkamay nito. Sinulyapan niya ng mahimbing na natutulog na si Santino at nagpasalamat dahil hindi ito nagising. Umalis ka na, bakit dito ka pa rin sa kwarto ng kapatid ko? May inis sa boses na tanong niya. Hindi siya nangingyeme na ipakita ditong pagkadisgusto. Imbis na umalis ay nginitian siya ni Odelia at naglakad papasok sa malapad na kwarto. Dahil wala naman dito si Calista ay dito ako matutulog. Masyado kaming rush sa pagbalik dito kaya hindi ako nakapag-book ng hotel. Hindi naman siguro masama kung dito ako matutulog. Hindi ba? Hindi ako sanay na matulog sa kama ng iba. Pero maganda kasi ang vibes dito sa kwarto ni Vincent at sigurado ako na makakatulog ako dito ng mahimbing. May guest room sa ibaba. Hindi mo kailangang ipagsiksikan ng sarili mo dito dahil kwarto ito ng kapatid ko at ng asawa niya. Naglakad si Lucy para harangan si Odelia na makalapit sa kama. Asawa, ha? Mahina tong napatawa. Lucy, wala naman akong gagawing masama kung hindi matulog sa kama. May delikadesa ka bang klaseng babae ka? Ang kama na tinutukoy mo ay kamang hinihigaan ng kapatid ko at ng asawa niya. Kung gusto mong matulog dito sa bahay ay sa guest room ka pumunta. Kung hindi makakaalis ka na't maghanap ng hotel na matutuluyan. Hindi nagpatinag si Lucy sa katigasan ng ulo ng babae. Sa pagkakataong ito ay pumasok ang kanyang lola sa kwarto. Lucy, ano bang iniingay mo? Baka magising si Santino sa itaas ng boses mo. Lola,
Paano naman kasi itong babaeng ito gustong matulog sa kwarto ni Ate Calista? Kahit na sinabihan ko na may guest room naman. Sumbong niya. Nang makita ni Lola Rhea si Odelia ay kakaibang ngiti ang sumilay sa labi nito. Lola Rhea, pasensya na ho sa abala. Umiling si Lola Rhea. Walang anuman iha. Sa dami ng naitulong mo sa pamilya ko ay dapat lang naitrato ka namin ng maayos. Pero ang kwartong ito ay may iba nang nagmamay-ari. Pwedeng sa guest room ka na lang sa ibaba at ihahatid ka doon ng aking apo. Habang papalabas si Odelia kasama si Lucy ay hindi mapigilan ni Lola Rhea ang mapailing at malungkot na maglabas ng buntong hininga. Her family is complicated. Pumunta si Vinson sa bahay ni Calista kung saan ito namalagi nung pinagtaguan din siya. Malalim ng gabi pero hindi niya inalintana. Pagkalabas niya ng elevator ay malalaki ang hakbang na tinungo niya ang nag-iisang pinto sa palapag na yon. At kaagad na pinindot ang doorbell ng ilang beses pero walang lumalabas. Kinatok niya ang pinto hanggang sa wakas ay bumukas yon at niluwa ang bagong ligo na si Thor. Mr. Alcaraz, malalim ng gabi, bakit nandito ka sa labas ng bahay ko't nang istorbo? Imbis na magpahinga kasamang asawa mo. Dahil sa galit hindi nabasa ni Vincent ang kahulugan ng sinabi ni Thor. Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya. Matalim ang matang tanong niya. Nagkibit ng balikat si Thor na tila walang alam sa sinasabi niya. Binuka niyang dalawang braso. Mr. Alcaraz, hinarang na ng tauhan mo ang kotse ko pero hindi nila mahanap ang asawa mo. Bakit mo ba sa akin hinahanap ang asawa mo? Hindi ba't ikaw ang asawa niya? Ibig ba nitong sabihin hindi mo inaalagaan ng maayos ang kaibigan ko? Kaya siya naglayas? Bawat salita ni Thor ay tumatagos sa kaibuturan ni Vincent at nasasaktan siya. Hinawi niyang lalaki at walang pakundangang pumasok sa loob ng bahay saka isa-isang binuksan ng kwarto upang hanapin si Calista. Hinayaan siya ni Thor habang ito ay nakaupo lang sa sofa at walang ganang nakamasid sa kanya. Kahit nabaliktarin pa ni Vincent at ng buong bahay ay walang anino ni Calista. Ni walang bakas na nandito to kaya bumalik siya sa salat at hinarap ang kaibigan nito. Saan mo siya itinago? Naniningkit ang mga matang tanong niya. Hindi niya mapigilang umalpas ang galit upang intimidahin ang lalaki ngunit walang takot sa mukha nito. Mr. Alcaraz, sinabihan na kita, hindi ko alam kung nasan ngayon si Calista. Hindi ba dapat ikaw ang mas may nakakaalam noon? Dahil ikaw ang asawa. Naikuyom ni Vincent ng kamao ng mahigpit. Paano nga ba niya sasagutin si Thor kung wala siya sa tabi ni Calista kaya ito nawawala? Hindi mo ba naisip kung bakit siya umalis? Bakit hindi mo to nangin ang sarili mo kung anong ginawa mo sa kanya? Bakit siya umalis? Kilala ko si Calista. Hindi siya basta-bastang aalis nang walang mabigat na dahilan. Natigilan si Vincent sa tanong ni Thor. Ano bang ginawa ko para iwan niya ako? We only have a little misunderstanding. Kali, mabutit pinaulokan mo ang alok ko. Bate ni Rex kay Calista na makarating sila sa Isla Talasina. Kakababa pa lang niya ng chopper na pagmamay-ari ni Tyler at agad na siyang sinalubong na Rex ng yakap. Hindi niya alam kung ilan sa kasamahan niya ngayon ang nasa isla, pero nang muling makatapak dito, matapos ang ilang taon ay gumaan ang puso niya sa pamilyar na pakiramdam. Ito ang buhay na nababagay sa kanya. Malayo sa syudad, walang gulo lalo na sa larangan ng pag-ibig. Dito'y sigurado siyang maghihilom ang sugatan niyang puso. It's good to be back. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Rex at pinalibot ang tingin sa paligid. Your home is waiting for you. Home, kung may isang bagay na hangad si Calista, yun ay ang matatawag niyang tahanan kung saan kasama niyang kanyang anak at asawa. Pero ngayon, wala na sa larawan si Vincent. She could only spend the rest of her life with her kids. Si Tyler at Caleb ang kasama niyang bumalik sa isla. At si Caleb din ang kumuha sa kanya sa bahay ni Delphine. Noong araw na tumakas siya sa amusement park ay si Delphine ang tinawagan niya at ginamit niyang decoy sina Thor at Via para walang makapansin sa kanya. Si Tyler ang naglagay ng gamit na gagamitin niya sa banyo bago to bumalik kay Austin at gumawa ng kaguluhan. Hindi siya kagad makaalis dahil hindi pa available ang chopper ni Tyler kaya wala siyang magawa kung hindi pakiusapan si Delphine na itago siya nito. Hindi siya pwedeng mamalagi sa hotel dahil matutuntun siya ng tauhan ni Vincent, pati na rin ni Frederick. Kapag babalik naman siya sa bahay niya, sigurado siyang mahanap siya doon dahil alam ni Vincent ang lugar na yon. The safest was Delphine's pero hindi rin siya pwedeng magtagal doon
Dahil paniguradong madali siyang mahahanap, the island was the safest haven for her. Bukod sa mga miyembro ng CSS, ay wala na nakakaalam ng isla na yon dahil eksklusibo lamang yon para sa kanila. Kali, tawag ni Caleb. Hinatid siya nito sa bahay niya sa isla sakay ng kotse nito. Just call me if you need anything, okay? There are a lot of amenities on the island. Don't suck at yourself thinking of useless things, okay? Mahinang napatawa si Kalista. I already told you, I am not that fragile. Kaya ko sarili ko at kaya kong kalimutan ng bagay, ang taong walang kwenta sa buhay ko.